Magandang gabi ho. It's 20 minutes before 9 o'clock and it's a Wednesday. May 14, kahapon ay Feast of Fatima. Oo, Feast of Fatima. At yun, kahapon din yung day that St. John Paul II was shot at the St. Peter's Square. Yun. So, maraming nakalimot dahil eleksyon. Eleksyon nung 12 ba yun? 11? 12. So may hangover pa tayo kahapon, di ba? The Feast of Our Lady of Fatima. Welcome ho sa ating programa. Hanggang 10 o'clock in the evening, tayo po ay napapakinggan sa 105.9 sa buong Mega Manila, 106.7 sa Davao, and patingin nga ng iba, sa Cebu at Negros, 101.5, sa 101.9 sa Cebu at Negros, ang Cagayan de Oro ang 101.5. Samantala sa Ormoc, nakikinig po sila sa 99.9 FM Dream Radio at Cabosas Radio sa Tacloban sa 107.9. Siyempre kasabahin tayo napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal Television at huwag po ninyong kalimutan ang ating mag-subscribe sa ating social media accounts. Ang ating YouTube channel at maging sa Facebook, hanapin lamang po ninyo at True Network PH. So, until 10 o'clock tayo, pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Miyerkules, May 14. Fatima Soriano. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules, 14 ng buwan ng Mayo. Kalahatian na po ngayon ng buwan, ibig sabihin matatapos na ang buwan ng Mayo at papasok na ang buwan ng Hunyo at magsisimula na tayo makadinig ng mga Christmas carols. Ngayong araw na ito ay kafiestahan ni Saint Matthias, isa sa mga apostol ng ating Panginoon. Kung inyong matatandaan, si Saint Matthias ang pumalit kay Judas Iscariot, kay Judas Iscariote. 12 orihinal ang mga apostol at sapagkat sang-ayon sa kasaysayan, si Judas Iscariote out of guilt ay nagbigti at sumabog ang kanyang katawan. And ang mga apostol ay pumili ng ipapalit kay Judas Iscariote. At ang kanilang napili ay si Saint Matthias. Dito rin hinango ang kasaysayan ng pag-elect ng bagong Pope o yung conclave sa ating simbahang Katoliko. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 15 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan, talata 9 hanggang 17. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko. At nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos.
Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alas 8:47 ng gabi ngayong Miyerkules. Ang bilis ng panahon, magkakalahati na po ang taon. Di ba? Ngayon po, ikalabing-4 na ng buwan ng Mayo. Konting tulog na lang ho. Konting tulog na lang. Papasok na tayo sa buwan ng Hunyo. At pagpasok ng buwan ng Hunyo, makakadilig tayo ng mga Christmas carols sa ating programa, paalaala sa atin ng nalalapit at napipintong pagdating ng pagsilang ng anak ng Diyos, ang Pasko. At bago dumating ang Pasko, syempre ho, ito ang panibagong aral sa buhay na atin pong matututunan hatid sa atin ang isa sa mga inaabangan nating episodes ng programang ito, ang Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face-to-Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa pangunguna po ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po sa programa ang harapang tagapayo sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love po ng 105.9 True FM at ng True TV. Matapos yung matunghayan ang ating episode ngayon sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love, alam ko na magre-react kayo at gusto ninyong magbigay ng komento o magbigay ng inyong opinyon. Maaari po ninyong ipadala ang inyong komento at opinyon sa ating live stream ng Dr. Love o sa messenger ng Facebook page ng Dr. Love. Maaari po ninyong ipadala yan, bibigyan po natin ng pagkakataon ng daan sa ating programa para mabasa ang inyong mga opinyon at komento sa mapapanood po ninyo na episode ngayong gabi na pinamagatang Kumpuni ang Serbisyo o Perwisyo. Narito. Ako, hindi naman po pwedeng talagang para tayong nagsisiga. Napanay ang ating pagpapapaypay. Hindi lang po perwisyo sa sirang bentilador ang reklamo ng ating panauhin ngayong araw na ito. Sinisiraan pa siya ng technician. Ayun. Densyo, humarap ka na. So, Densyo, ikaw yung nagpagawa ng bentilador. Opo. Okay. Ilan ang bentilador sa bahay ninyo? Isa lang po yun, ma'am. Anong nangyari? Nasira? Opo, tapos dinala ko po kay Kuya Rod. Ang buong akala ko po, pagkakuha ko yun, gawa po. Siyempre. Isang araw lang po, sira na naman po kagad. E di syempre, binalik mo. Opo. Ano Kasi sabi bigla niya? na lang po mistap eh. Sabi niya raw po sa akin, nung kinuha mo rito, minakita ko sa'yo buo. Sabi niya nga, buo nga, pero pag uwi ko sa amin, yung sinindihan ko, sumisindi, tapos maya-maya, mistap na. Anong sabi naman niya? Gagawin niya raw po ulit. Bubuuin niya raw ulit. Ngayon, nabuo na ba? Hindi pa po. Ang init-init, ma'am eh. Hindi ko maintindihan. So, bubunuin daw niya. Kailan pa yon? Nung March 27, pinagawa ko po sa kanya yon. Ang tagal na. Mm. So, wala pa, hindi pa binabalik.
Hindi po binabalik. Oh, so nasuri na daw niya. Sira daw po yung ano, puro siya may sira, may sira. Eh sabi ko, kukunin ko lang, pagagawa ko na lang sa iba. Sabi ko nga sa kanya. Pero matagal ka na nagpapagawa sa kanya ng appliance. Suki na po namin yan, ma'am. Ngayon lang po nagkano sa ano eh. Ayun naman pala. So, kasi iniisip ko baka meron na naman kayong napagkagalitang iba. Hindi ba? Wala ba kayong pinagkakagalitang iba? Sinisiraan pa ako. Bakit? Anong sinasabi tungkol Gumagamit sa'yo? daw ako ng ano, ng pinagbabawal na ano, ma'am. Kaya inahaman ko siya magpa-drug test kaming dalawa eh. Aba! Bintilador muna tayo, ha? Bago tayo magdroga. Yan. Okay. So, bintilador. So, ano, nagkasuntukan ba kayo? Anong malubha na nangyari sa relasyon ninyo? Eh, sabi niya raw po, magmula ng ano, umina na raw po yung ano niya, yung business niya. Gawa raw, nababalitaan sa lugar namin na manluloko siya. Sinisiraan ko raw po siya na manluloko siya. Sabi ko, harap mo sa akin kung sino nagsasabi sa'yo, huwag kang mapagawa ng salita. Okay. sabi Pero matagal mo na siyang kaibigan, matagal na kayo. Suki nyo na, sabi nyo. Bakit pa dyan masisira yung pagkakaibigan ninyo kasi nga naninira siya? Ayun. Kasi kung sa bintilador lang, siguro hindi na yan lulubha. Kaya lang, ayan na naman ang siraan nila, Doc Camille. Di ba? Yung siraan na naman, doon na naman lumulubha ito. So magkano naman yung binayad mo? 250 po, ma'am. So, ang usapan sa 250, ayos na siya o may balanse pa? Wala na po, 250 Wala na. po, 250 So, na po. binayad mo kaagad? Bakit Opo. ganun? Eh, Ako hindi ako tiwala magbabayad po ako ng sa buo. kanya, ma'am, eh. Hindi lang electric fan ang umiikot sa kwentong ito, ha, kundi pati ang katotohanan. Kaya pakinggan naman natin ang side ng inirereklamong technician ng mga sirang bintilador. Ay, ito na. Rod, humarap ka na. Ay, grabe. Oh, grabe. Oh, 250 lang yan, ha? Oh. Eh, kasi naman, sinasabi mo daw na addict siya. Bakit nga naman? Ikaw nga itong naka-sunglasses. Ano bang tinatago mo sa mata mo? Kaya pala hindi niya naayos, naka-sunglass kasi. Wala, ma'am. Wala. Well, Binibiro daw. lang ako sa kanya noon. Ano? Binibiro ko lang siya. Ah, binibiro mo? Kasi inaagis yung electric pan sa akin eh. Ano? Binibiro ko siya kasi inaagis sa akin yung electric pan. Sabi ko, may tama ka ata eh. Ah. Ba't mo inaagis sa akin electric pan? Hindi Inaano mo niya, makausapin addict na daw maayos. ako. Gumagamit daw po ang pinagbabawal na gamot. Eh, bakit mo nga hinagis yung electric fan? Inaagis. Nainis po ako eh. Sabi niya sa akin kasi gawa, ma'am. Tapos nung inuwi ko sa bahay, ilang minuto lang maandar, na-stop na naman. Palpak ba talaga yung pagkakaayos mo nung bintilador? Hindi, ma'am. Okay naman yun kasi pinakita ko sa lapat, tinising namin gumagana. Oh, ganun lang. ang ginagawa mo. Kunwari, inayos mo na, pinapakita mo sa kliyente mo na umaandar na bago mo i-release. Oo. Tapos Okay. nung nandar, nakita ko yung sa motor niya, yung mga tansyo, buwagag na. Kaya hindi na tumagal yun. Ayun. Kahit tingnan niyo, andyan naman, oh. Oo. Makikita naman, kahit makita Hindi niyo, sana, buwagag yun mo na doon pa lang, sinabi mo na sa akin, hindi mo na pinauwi sa akin. Hindi nga. Binayad mo, 250 lang. Manloloko ka kasi. Bossing lang. Bossing lang binabayaran. Bossing at saka shafting. At saka libor. Oh. Yun lang ang binayad niya. Eh, hindi naman, wala mo sinabi, hindi mo pinagawa yung motor eh. Ayun. Siningil mo ako 250. Ibig sabihin, kabayaran na yun. Hindi, Dapat kasi mo di na- kasama yun. Iba yung mahal ang motor. Dapat sinabi mo sa akin. Ang motor, 200 ang bibigay motor. ko. Pag bumili ka ng motor ng electric fan. Okay. Tapos labor, 150, 350. Paano naging 250? Sabi mo, Pero 250. teka muna, sandali lang. Palagay ko naman, kung ikaw ay nagnenegosyo, kailangan yung customer mo, inaalagaan mo. Ano, Rod? Sa dry cleaning, ganun eh. Di ba? Papalinis mo yung mancha. Pag hindi nila matanggal ang mancha, may etiketa yon. Hindi na matatanggal ang mancha kasi. Para alam ng kliyente na hanggang doon na lang yon. Dapat pinaliwanag mo sa kanya. Ayun lang, mali sa akin pero hindi ko na paliwanag. Ayun. Pero, Pero naayos ko dapat naman, ginagawa mo yun, ha? naayos ko naman maigi yun. Kasi Oo. umaandar nga sa harapan niya eh. Ayun ko, pag uwi ko, anong ginawa niya sa kanila eh. Palagay ko dahil ang init ng panahon ngayon, nagkakainitan kayo ng ulo. Di ba, no? Alam mo, tubig lang na may yelo ang katapat niyan. Yan. Bukod po kay Densyo, ay mayroon pa palang isang hindi rin kontento sa serbisyo ni Rod. Oh, nagpagawa din daw, sira din daw. Oh, alamin natin, ha? Ano ang patutunayan ni Pepang? Humarap ka na. Okay, Pepang. So, ikaw din ay biktima rin. Opo. Paano?
Nagpagawa rin po ako sa kanya one time ng electric fan. Imbis na po palabas yung hangin, pabalik. Akala niya siguro po exhaust fan. Vacuum na yun. Sabi ko naman. Alam mo, Sabi ko. unti-unti na lumalabas yung ano mo. Yung mga sinira mo. Pagka ganun, either baliktad lang nakabit yung LSE o baliktad yung ano, yung ikot. Exhaust. Hindi, kasi nga, baligtad yung LEC. Paano naman nangyari yon, Pepa? Yun nga rin po ang hindi ko alam. Comedy ka, ha? Comedy ka. Hindi po, totoo po talaga. Imbis na palabas yung hangin, pabalik. Pwede naman po yun. Ibabaliktad rin mo lang yung electric fan. Yun nga po hindi ko alam kung paano nangyari eh. Ano? Bakit? Yung buhok mo, sinisip-sip? Ganon? Hindi naman po Imbes kasi, na hinahangin kasi ayos, medyo buhok mo malayo naman po ako eh. Nagtataka ako bakit walang hangin na lumalabas. Nung gumanon ako sa likuran, nandun yung hangin. Hindi. Galit sa'yo yung electric fan. Ayaw ka niyang kaharap. Yun nga iniisip ko eh. Dito ka sa likod ko. Alam mo, iba na yan, ha? Iba na yan, ha? Sinasaniban na yung appliances niya. So, dinala mo ba yung iyong electric fan na tinalikuran ka kay Rod? Binalik ko po sa O ano kanya. sabi ni Rod? Sabi niya, hindi, may ikot naman yan. Umiikot nga, kaso yung hangin nasa likod, wala sa harap. O ngayon, Doc, ano ang iyong diagnosis? Kasi yung electric fan kasi niya, nagkamali na pagkabit ng kapasitor, ma'am. Akala ko ginawa niya nakatalikod. Baliktarin mo lang yun. Nagkapalit lang. O ngayon, o this Hindi mo na sinadya eh. lahat ng tao nagkakamali. Hindi mo na sinabing perfect ako. Hindi naman siya perfect. So, hindi totoong namamaligno yung electric fan, no? Wala. Okay. Inayos mo naman. Ay, nice naman. Okay naman, ma'am. Naayos naman. Inayos niya po. O, inayos naman. Pero ang punto kasi ni Pepang, nagkakamali din kasi si Rod. Baka talaga nagkamali din kay Dencio. Okay. Pero ang sinasabi mo, hindi ka nagkamali kay Dencio. Hindi, ma'am. Talagang medyo agnas na yung motor na kailangan ng palitan. Oo. Kasi matagal na kayo nagpapagawa dito kay Rod. Ibig sabihin maganda ang kanyang reputasyon. Kaya meron din siyang kakampi. Okay? Na magpapatunay na maganda naman ang serbisyo ni Rod at mabuti naman ang kanyang pagkatao. Lita, humarap ka na. Ay, ang babae. Oy, mukha mo! Mukha mo! Ano? Ay, ang ganda oh, ang ganda oh. Oy, ang ganda oh. Kumpara sa'yo. Ang ganda mo talaga. Oo naman. Ano naman yung sinasabi mo laban kay Lita? Ayun nga po ang pinagtataka ko, wala naman po akong sinasabi about sa kanya. Ewan ko na lang kung may interest siya ng ganyan. Wala. Naghahanap na lang ng ano to eh. Ng gulo. O, teka muna, baka nagpapadiscover. Mamaya na lang paglabas. Ay! Teka muna. Teka muna. Ay! Bakit mamaya pa? Pwede naman ngayon. Ayan, electric fan, boto nyo! Hindi, may maawat eh. Hindi po ito wrestling match. Hindi po ito Kabayo ka ba? MMA. MMA. Eh, Hindi po nakahawak ito sa kamay MMA. ko. Wow! Nakahawak ang gwapo. Ay! Nagpapapigil. Nagpapapigil talaga. Pigilan mo ako. Yakapin mo pa ako. Pinapalakas niya eh. Ayun. Lita. O, kumusta naman ang hawak sa'yo ng bouncer natin dyan? Sakit, ma'am. Ang masakit. Kulit mo kasi. Okay ba? Oo. Tingnan mo muna. Oo. Okay, Lita, ano ba yung narinig mo sinasabi ni Pepang? Ano po sinasabi sa amin sa lugar? Ano nga? Pangit ko daw, ma'am. May tsura naman yan kumpara sa akin. Sinasabi mo bang pangit siya? Bakit ko naman po sasabihin may salamin naman kami sa bahay. O sino na? Teka muna, bakit mo naman sinasabi na sinisira ka niya? Hindi daw. May nagsabi Wala, pa sa akin. invento ka Talaga, lang. ikaw invento. Naghahanap ka na lang ng makukulam. away talaga. Sino sa atin? Ikaw. Oo. Ikaw, taraw. Ano? Ay, ayan na naman. Pwede naman dito, ba't sa labas pa? Hindi pa natin pinag-uusapan ng ventilador. Oo nga. Sandali lang. Ventilador muna. Okay, Lita, itong si Rod, nagpapagawa ka din sa kanya ng mga appliances. Hindi po, pinsan ko po siya. Ay? Pinsan mo. Nung nagpagawa po kasi siya, ma'am, nandun ako. Kaya sinisira niya yung pinsan ko, hindi siya marunong magbayad. Gusto libre. Ganun?
Pero, nung naayos na, binayaran mo. Hindi pa nga po naayos eh. Oh, Rod, bakit di pa naayos? Naayos na, ma'am. Ayos na. Naayos na eh. Oh, ayos na daw. Eh, ba't hindi ko pa nakukuha? Kasi hindi mo pa binabayaran. Eh, hindi niya nga pa po nagagawa, sabi niya. Ah, Ayos oh, na, ma'am. oh, ayan, tapos na. Bawal Pwede naman mo nang mag-receive. puntahan. Release Pagka ng ulo nakukunin bayad. ko na lang. Ayun. Ano bang mga paalaala sa Biblia tungkol sa pagiging tapat sa negosyo o serbisyo sa kapwa? Maganda yan, Ate Kuring. Sa Matthew chapter 6, tinatalakay dito yung paglilingkod mo. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, pera at saka yung Diyos. No? Sa negosyo natin, kailangan nandiyan ng Diyos para yung ginagawa natin sa kapwa, gagawin din sa atin. Kailangan maging fair tayo. Pero nakita ko rito, Rod, yung kakulangan mo doon sa transparency. Kung i-repair man halimbawa ang isang electric fan, kung ipina-repair sa'yo, bago mo i-repair yan, dapat malaman noong may-ari kung anong diferensya, magkano ang magagastos niya. Kung may nakita kang ibang sira, sabihin mo sa kanya bago mo i-repair. And, sabi nga ng ating audience kanina, pakikitungo mo sa ibang tao. Hindi po pwedeng lagi kang galit, ibabato mo yung bagay na, problema. Po pwedeng mabigyan ng solusyon kung bababa tayo. Magiging humble. Yung humility, mahalaga yan sa bawat isa sa atin. Huwag daan sa init ng ulo. Mainit ang panahon ngayon, pero kaya nating bumaba, kaya nating magpakababa. Salamat natin, Kuya. Ayan, ang ganda naman. Alright, maraming salamat. Alas 9:12 ng gabi ngayong Miyerkules. Ang music natin, syempre, mga awiting inspirational, mga popular na mga awiting nadidinig natin sa simbahan kapag tayo nagsisimba. Tunghayin natin ang reaksyon ng ating mga doctor lovers na mga nakatutok ngayon sa programa natin, kagaya ni Jenny Magno. Ang sabi ni Jenny Magno, naku day, sa halip na lumamig ang pakiramdam, init ng ulo mo sa depektibong electric fan. Paano naman, Jenny? Anong gagawin mo kung ikaw ang nagpagawa ng electric fan? Pagkatapos baligtad ang ikot, ang ihip ng hangin nasa likod ng electric fan. Pero sabi nga, di ba, mas madaling gawin mo, baligtarin mo na lang yung electric fan. Kaysa galitin mo pa ang sarili mo. Angelita Banatao. Parang gusto ko ding ipa-face-to-face yung gumawa din sa akin ng ganyan, Brother John. Relate na relate po ako. Nakakagigil talaga. Pero mag gumagawa ng ganyan talaga. Talaga intensyon gawin yun. Rio Jeng Alba, kung mali ang pagkukumpuni ng appliances, sabihin sa taga-ayos para ayusin. Kung hindi kayang ayusin, bawiin ang gamit at huwag bayaran ng serbisyong mali-mali. Di ba? Karapatan natin yan. Pag hindi na-deliver sa atin yung inaasahan natin na serbisyo, hindi dapat talaga magbayad. Di ba? Ngayon, sa isang gumagawa, ang sa akin naman, bago mo gawin, inspeksyonin mo muna, alamin mo kung anong problema. Di ba? Kung ang problema ay na-identify mo, sabihin mo sa may-ari, eto ho ang problema, ganito ang magagastos natin bago ko gawin. At baka ho sakaling may ibang problema pa along the way, makita natin, i-advise ko ho kayo para malaman natin kung itutuloy pa natin ang project o itatapon na lamang yung ventilador. Maria Carmina, makapagregalo lang talaga, no? Pero gets ko sila kasi magkano rin ang paggawa ng electric fan? 250 pesos din. Malaking bagay yon sa isang minimum wage earner. Ay kung sa bagay ho talaga. Ngayon, ang sa akin ay ganito, ha? Tandaan po natin kapag tayo ay nagpapagawa o bumibili ng electric fan, ang dami ho nating makikitang electric fan, may mura, may mahal. At kadalasan, bumibili tayo ng murang electric fan. Pag ang binili ho ninyo na murang electric fan, yung mga tig 300 pesos na electric fan na maliit, aba wag ho ninyong asahan na tatakbo yan sa buong maghapon. Very risky po yan.
Kasi baka gawan China, no? Baka gawan China. Very risky. Yung mga maliliit na electric fan, maliliit po ang motor niyan. Ibig sabihin, hindi ho pwedeng tumakbo yan ng maghapon. Mag-iinit ho at masusunog yan. So, kung kailangan po ninyo ng electric fan na heavy duty, bumili na ho kayo ng heavy duty kahit mag-invest kayo ng medyo may kamahalan, alam nyong lalaban yung electric fan nyo. Kesa bumili kayo ng 300 pesos na electric fan, ginagawa lang po yan pag may raffle, pag Pasko. Sa mga kumpanya, di ba? Huwag hindi ka lang may maiabot doon sa mananalo. Ganon. Pag bibili ho tayo, siguruhin natin yung pinakamura, pinakamaliit po at pinaka-lesser ang quality. Kung bibili ka ng mas mahal, mas matibay po yon. Siya, pag-aralan natin yan, no? Teka muna. Ito muna yung mga nag-text sa atin. Si Lanza Belion ay nakikinig sa atin ngayon mula sa Sampaloc, Manila. Lori Feria Flores, magandang gabi sa inyo from Pasay City. Shout out tayo kay Sherry Picho ng Seattle, Washington. Si Angelita Banataw ng Pateros ay nakikinig din ho. Yek Lopena ng San Pedro, Laguna, kasama si Riza, templadong parang kape. Roberto Ignacio, magandang gabi Kuya John. Happy midweek po. Magandang balita po. May job, interview at demo teaching po ako sa Biyernes sa pribadong paaralan na inaplayan pagkatapos ng 6 na buwan. Hallelujah! Ay naku, pagdasal natin na matanggap ka dyan, ha? Roberto Ignacio, at pag-usahin mo ang iyong profesyon. Evelyn Fortunado, magandang gabi po. Buhat sa Real, Quezon. Julieta Sugitan ng Cabiao, Nueva Ecija. Alani Hungko ng Kuwait ay nakatutok sa atin ngayon. Si Agot Merano, buwabati na magandang gabi. Pa-shout out po Dr. Love dito. Watching po from Binyan, Laguna. Maraming salamat po. Kain ng kain, masarap ang ulam natin, ha? Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Ulam mo. Hindi ko matanda ako ng ulam namin ngayon eh. Elvira Cabahog, magandang gabi sa inyo. Maria Luisa Cacmio, thank you very much. Magandang gabi rin kay Garcia Vincent ng Gloucestershire sa United Kingdom. Engineer Mercy Santos ng Pasig City, buwabati ng Blessed Wednesday to all and shout out kay Governor Ray Tolentino ng Aurora, Quezon at Mayor Danny Tolentino ng Dipakulaw, Quezon. Mukhang malayo ang pinasyalan nitong si Engineer Mercy Santos, ha? Mga taga-Quezon ang binabati niya, Aurora at saka Dipakulaw, Quezon. Si Jobert Dacera Tripoli ng Baybay Leyte ay nakikinig po sa atin. Dance de Guzman, buwabati na po ng Merry Christmas sa June 23 pa po yan. Ang Merry Christmas natin. Hedeliza Nakuspag, good evening Dr. Love. Tanong ko lang po, kayo po yung nag-aral sa Philippine Christian University ng Masters in Business Administration? Hindi po. Hindi po. Wala akong hilig sa mathematics. Pero nagtrabaho po ako dyan sa compound ng Philippine Christian College pa yan. Hindi pa yan university. Philippine Christian College before the martial law. Diyan po ako inabot ng martial law dahil ako'y traffic manager and ano pa ba yung isang position? May isang programa pa rin ako dyan. Well, anyway, ginabi ako noon ng pagtatype ng aming program log at yung mga commercials namin. So, I decided doon ako matulog sa station. Natulog na lang ako sa ibabaw ng lamesa. Oo. Sa second floor kami ng Philippine Christian College. Aba, kinabukasan ho, nagising kami. May nakatutok na baril sa amin. Tinutulak kami ng baril na gano'n. Mga sundalo. Martial law na pala. Ginigising kami. Hindi ko pa alam kung ano martial law. No? So, nang kami lumabas ng compound, ng campus, uwi na kami.
di ba? Walang masakyan, walang jeep, at wala ring dyaryo. Hindi mo malaman kung ano nangyayari sa Pilipinas noon. Basta sinasabi, martial law daw. Kaya ang Brother June Banaag nung panahon na yon, 1972 yun no? Martial law. Nung panahon na yon, naglakad ho ako mula dyan sa Hiran Street. Kasi kanto ng ano yan kanto ng Taft Avenue at saka Hiran Street ang tawag dito, ang Philippine Christian University. Mula doon sa Philippine Christian University, nilakad ko yan hanggang doon sa Paco, hanggang dyan sa Makati, hanggang sa Fort Bonifacio, hanggang sa Pateros. Nilakad ko yan hanggang Taguig. Pagdating ko sa bahay, latag ang katawan ko. Kasi walang masakyan. Yan yung mga storya ng ng martial law nung araw. Well, anyway, natapos ng martial law, nawalan kami ng trabaho nung araw. Pag taga-radyo ka at taga-television, wala. Unemployed ka. 21 minutes after 9 sa panghuling bahagi po ng ating programa, meron tayong liham kasaysayan na tutunghayan mamaya at sa mga nagre-request ng prayer ni Padre Pio, meron tayong Padre Pio prayer ngayon Inaanyahan lang namin po kayo sa ating pong paglalakbay sa Holy Land come November 22 until December 4. Marami na po ang nagpapareserve ng kanilang sitting reservations dito sa ating pilgrimage sa Holy Land. Magtutungo po tayo sa sa Egypt. Pupuntahan natin yan. Yung mga nakikita niyo, yung mga pyramid na yan, everything. Magkakaroon tayo ng 3-day boat cruise. We will go from Egypt, tutungo tayo sa Holy Land, sa Israel, kung saan dadalawin po natin ang mga holiest places on earth, no? Diyan sa Israel, pupuntahan natin ang Galilee, pupuntahan natin ang Magdala, ang Tiberias, Jerusalem, Cana, Judea, yung mga lugar na yan. Pupuntahan po natin yung mga importanteng lugar. At ang highlight natin dito ay ang ating Via Dolorosa na sinisimulan po natin ng alas 4 ng umaga. We will lalakaran po natin yung lahat ng nilakaran ng Panginoon patungo sa bundok ng Golgota, ang 14 na Stations of the Cross. Lalakaran po natin yung mga bato na tinapakan ni Jesus. Matatapos tayo sa kanyang libingan sa Church of the Holy Sepulchre. This will be on November 22 until December 4. At sa mga mag-asawa na sasama sa atin, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na makapag-renew ng inyong wedding vows sa Church of Cana. Diyan po naganap ang unang miracle ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama niyo si Brother June Banaag ng Dr. Love Radio Show hanggang sa huling paglalakbay natin sa Holy Land, sa Promised Land. Pupuntahan po natin ang mga lugar na yan. Pwede kayo makipag-ugnayan kay Edna Calleja. Pwede kayo magtanong sa kanya or mag-text or tumawag. Edna Calleja, 0925-752-2230. 0925-752-2230. Tumawag na kayo para malaman niyo ano mga requirements natin at magkasama-sama po tayo on November 22 until December 4. Oras, alas 9:24 ng gabi. Oras natin, ganap ng alas 9:35 ng gabi. At sa bahaging ito ay ating puntutunghayan ang isang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Liam ng Cainta Rizal. Dear Dr. Love, wala pong sandaling hindi ko namimiss at sabik na makasama ang girlfriend kong nakabase ngayon sa kanilang probinsya. Kung mayroon lang pagkakataon, sasamahan ko po siya sa kanila. Ako po si Liam, 28 years old. 5 months na po kaming in a relationship ni Jai, 25 years old po. Ako po'y 28. Nagkakilala po kami sa trabaho sa isang multinational company sa Ortigas at matagal din ang ginugol ko.
na panahon sa panliligaw bago ko nakuha ang matamis siyang oo. At kahit na matagal, it was all worth it. Hindi nagtagal, nag-resign po si Jai sa kumpanya at nanirahan muna sa kanilang probinsya sa Albay. Habang nasa Albay, inaasikaso niya ang papers niya para sa New Zealand dahil bago pa naging kami, pangarap na po niya talaga na magtrabaho doon. 2 months na po siyang nasa kanila at tuwing may pagkakataon at okasyon, dinadalaw ko siya doon. Subalit, sa mas maraming panahong magkalayo kami, namimiss ko po talaga si Jai, Dr. Love. Ngayon pa lamang po, magkalayo kami dito sa Pilipinas. Paano na kaya kapag nasa New Zealand na siya? Nangako naman kami sa isa't isa to make things work, kahit na long-distance relationship ang sa amin. Pero sadyang miss na miss ko talaga siya sa tuwing magkakalayo kami. Mahal na mahal ko po siya, Dr. Love. Pero hindi ko lang alam kung kakayanin kong malayo kami sa isa't isa sa mahabang panahon. May mga sandaling napapaisip ako na mag-apply na rin sa New Zealand para magkasama kaming magtrabaho doon. Pero hindi naman kasi basta-basta ang iiwan kong trabaho ko sa kumpanya, lalo na't okay naman dito ang sahod ko. Ano po ba ang dapat kong gawin, Dr. Love? Sana po ay matulungan niyo ako sa problema kong ito. Marami pong salamat. Gumagalang, Liam ng Cainta, Rizal. Ang title ng awitin na inyong nadinig buhat kay Dulce ay Sino Ako? Oras alas 9:44 ng gabi. Balikan natin ang liham kasaysayan ni Liam ng Cainta, Rizal. Maraming salamat sa iyo, Liam, sa panahon na iginugol mo para isulat ang iyong kasaysayan ng pag-ibig sa ating programa. Nakatutuwa na makadinig ng mga ganitong kasaysayan, lalo na sa mga kabataan na nasa isang relasyon at normal na damdamin yan, Liam, ng isang nagmamahal. At the age of 28, siyempre marami kang mga pangarap sa buhay at kasama sa mga pangarap mo ay yung iyong karelasyon na si Jai, who is 25 years old, pero may mga pangarap si Jai. Pangarap ni Jai ay magtrabaho sa ibang bansa at ito ang priority ni Jai. Nasabi natin ito sapagkat nag-resign siya sa kanyang pinapasukan na trabaho at gusto niyang i-pursue yung kanyang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Bago niya yan dinesisyonan, I'm sure pinag-aralan niya yan at naging matimbang para sa kanya na makakuha ng pagkakataon para mabago ang takbo ng buhay, maabot ang kanyang mga pangarap at mapatunayan niya sa kanyang sarili na kaya niyang magtagumpay. Lamang, apektado ang inyong relasyon sapagkat 5 buwan pa lamang ang inyong relasyon. At gusto kong paniwalaan na sa tagal ng inyong relasyon na yan na 5 buwan, aba ay talagang ayaw mong lumayo sa kanya. Kung po pwede nga lamang, itanan mo na siya nang palagi kayo magkasama. Pero hindi po pwede dahil may pangarap siya na makapagtrabaho sa New Zealand. Ang maipapayo ko lang sa iyo, Liam, at ito ay naranasan na ng mga maraming nagmamahal at maraming magkarelasyon. May kasabihan tayo na kapag ang ibon daw na minamahal mo ay hawak mo sa iyong mga palad, kinakailangang huwag masyadong mahigpit ang hawak. Kasi kung masyadong mahigpit, baka mamatay ang ibon. At kung talagang mahal mo raw ang ibon na ito, mas makabubuting pawalan mo siya sa iyong mga kamay. At kung siya'y bumalik sa iyo, siya'y para sa iyo. Ang tanging masasabi ko sa iyo sa edad na ito at marami ng pagkakataong nagmahal din sa ibang mga babae, mas makabubuting buuin mo lamang ang komunikasyon mo sa kanya. Itanong mo kay Jai
kung maaaring ipagpatuloy nyo ang inyong komunikasyon samantalang siya ay nasa ibang bansa. Upang sa gayon, hindi maputol ang inyong relasyon. At ihanda mo rin ang sarili mo na baka sakaling you are not meant for each other. Kasi kung talagang babalik siya, talagang para sa'yo. Lamang kung mahal mo siya, bigyan mo siya ng pagkakataon na maabot ang kanyang mga pangarap at ang pangarap na ito ay makarating sa ibang bansa at makapaghanap buhay. Ito ang kanyang priority. At ang tanging masasabi ko lamang sa iyo, Liam, huwag masyadong matindi ang paghanap sa kanya sa iyong katipan sapagkat maaaring maapektuhan din ang iyong mga pangarap sa buhay. Bigyan mo siya ng pagkakataong maabot ang kanyang mga pangarap at sabihin mo na ipagpatuloy niyo ang inyong relasyon bagamat siya ay malayo at mabuo ang inyong komunikasyon. Yun nga lamang ang risk kapag long-distance relationship, sabi nga, kinakailangang alamin natin at tanggapin natin ang katotohanan na malaking pagkakataon o malaking porsyento na hindi maging maganda ang inyong relasyon o hindi magtagumpay ang long-distance relationship. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Alas 9:48 ng gabi ang tumpak na oras. Sa bahaging ito, nais namin kayong aniyahan na samahan kami sa panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Sa sandaling ito ng inyong panalangin, damahin niyo ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Damahin niyo ang presensya ng Diyos Anak, ang bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao tulad mo. Buksan ang iyong puso. Ilahad sa Diyos ang lahat ng iyong mga sugat, ang iyong mga pangangailangan at mga hinaing. Kasama ng iyong mga sugat sa puso, ng iyong mga pagdurusa at ng iyong mga pangangailangan. Ilarawan mo sa iyong isipan na ikaw ay nakatayo sa harap ni Padre Pio. Mahal kong Padre Pio, ngayon ay lumalapit ako sa iyo upang isama ang aking mga panalangin sa libu-libong mga panalangin na iniaalay sa iyo araw-araw ng mga taong nagmamahal at nagdedebosyon sa iyo sa buong daigdig. At dahil sa iyong pakikipagkaibigan sa Panginoon, dahil sa iyong pakikiisa sa nakapakong si Jesus, binibigyan niya kami ng kagalingan sa pamamagitan mo. Kaya ngayon ay hinihingi namin sa iyo ang kagalingan at kapatawaran. Jesus na nakapako, samantala pinagninilayan namin ang mga sugat sa kamay, sa paa at sa tagiliran mo. Hindi lamang namin ginugunita ang dugo na tumagas sa iyong katawan sa gitna ng kirot, hapdi at pasakit. Amin ding pinagninilayan ang iyong ngiti at saya at ang hindi nakikitang liwanag ng kabanalan at ang bango ng matamis at mga sariwang bulaklak na samyo ng kabanalan. Nakikiusap ako sa iyo na tulungan mo ako sa aking kahilingan at pangangailangan. Pansamantala tayong manahimik at banggitin ang ating mga kahilingan. At habang ipinakikiusap ninyo ang inyong mga kahilingan kay Padre Pio,
mag-antanda kayo ng krus. Basbasan mo ako at ang mga mahal ko sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay Santo Padre Pio. O Diyos, ipinagkaloob mo kay Padre Pio ng Pietrelcina, isang paring Kaputsino, ang dakilang pribilehiyo na makibahagi sa natatanging paraan sa paghihirap ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo sa kanyang pamamagitan na matanggap ko ang katugunan sa aking mga panalangin. Ngayon ay banggitin ninyo ang inyong mga kahilingan. Na buong puso kong ipinagkakatiwala sa iyo. Subalit, higit sa lahat, bigyan mo ako ng biyaya na mabuhay ng naaayon sa kamatayan ni Jesus at ng kanyang muling pagkabuhay upang ako'y makarating sa kalwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen.